Magkano na? Tumambad kay Felix Kalumpang sa Agora Market sa San Juan City ang nagsitaasan na presyo ng bilihin. Ang kanyang budget, kinaya lang ang 1/4 kilo ng baka at tingi-tingi na lang din ang pinamiling isda. Itong alaman ko siguro kung nagbebenta ito ng 30 yon, 20 na lang. Binabawasan. Kung galunggong kalahating kilo, 1/4 na lang. Paliwanag ng tindera na si Evelyn Sadio, nagmahal ang isda matapos sumilit ang presyo ng langis. Ang alumahang 280 pesos kada kilo bago magmarso, ngayon nasa 360 pesos. Ang galunggong 180 pesos. Pero ayon sa Agriculture Department, may mga palengke na umaabot na sa lagpas 400 pesos. Kami din kuminsan para makabili sila. Kahit magbawas kami ng 10 piso, pwede na. Para makabenta rin kami dahil minsan matumal din eh. Pag mabulukan ka, lalo kang malulugi. Ang presyo ng Highland vegetables tulad ng carrots nagtaas na rin. Dahil daw yun sa malayo ang pinanggalingan nila. Galing ng Baguio yung mga ibang gulay. Pero yung repolyo naman, mura naman po. Sa isang pwesto ng karneng baboy, ipinaskil ang bagong price list. Kita ang patong na 10 hanggang 30 pesos sa ilang parte kung ikukumpara noong Pebrero. Kahit inaasahan ng konting pagsipa sa presyo dahil tag-init at sa papalapit na Holy Week, mas pinatindi ito ng oil price hike dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Dito sa Agora Market, pansin na ng ilang nagtitinda ang pakonti-konting bili ng mga consumer dahil apektado rin ang agricultural products at iba pang basic commodities sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kaya kanilang hiling sa gobyerno, madaliin ang aksyon at siguruhin ang stable na supply at presyo ng bilihin. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-inspeksyon sa Agora Market kaninang umaga, lalo pat di rin nakaligtas sa pagtaas ng presyo ang bigas na malaki ang kontribusyon sa food inflation. Nagbebenta na ang Agriculture Department ng well-milled rice ng tig 45 at tig 48 pesos bilang market intervention. Pero ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, hindi makatarungan ang dagdag sa imported varieties, lalo pat umabot na ang iba sa 60 pesos kada kilo. Dagdag niya may namamantala sa sitwasyon, kaya rekomendasyon nila price cap na 50 pesos kada kilo sa inangkat na bigas. Aminado ang kalihim na maaaring tumaas ang presyo ng iba pang agricultural goods ng 2 piso kada kilo dahil sa taas presyo sa langis. Kaya pinag-aaralan ng gobyerno ang price controls kapag sobra na ang patong. Everything is on the table now, technically. Dahil nga sa sitwasyon ngayon, we don't know where it's going. Kung masyado mataas at mahirapan ng consumer, we might need to do something with the prices. Parang baka temporarily, wala munang kita lahat at cost lang muna lahat para makatulong sa overall situation ng taong bayan. Sa ilang manufacturers ng basic necessities at prime commodities, hindi magtataas ng presyo sa loob ng 30 araw. Ang ilang brands, 2 buwan. Pero kung lagpas na sa napag-usapang period, we can't guarantee because of the worldwide crisis that's happening now. That's beyond our control. But we will be meeting on a weekly or on an every 2-week basis just to make sure that we know what the movements of the food are. Rest assured, daily basis po kami nag-check sa mga groceries and supermarkets nationwide to make sure that the basic necessities and prime commodities prices have no price increase. may panawagan naman ang Pangulo. Hindi naman kailangan mag-hoarding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Salamat din kami sa mga vendor dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Everything is normal and we'll just keep working to make sure that it stays that way. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.